Indoor fun pasyalan ngayong grabing init sa labas. Meron yan dito sa Quezon City. Ang barkadang ito, handa nang magbardagulan sa obstacle courses dito sa indoor playground. Ang matalo, bubugaan lang naman ng slime. Ngay! Ngayong umaga, makakasama natin ang Gen Z Barkada na mahahati into 2 teams. It's Aaron at JR for Team Sheesh. At sina Angelo and MJ for Team Skirt. Kung sinong team ang unang makakuha ng 3 points sa 5 obstacle courses, panalo! Let the games begin! In 3, 2, 1! Standing Labyrinth ang first game na merong maze sa obstacle floor. Kailangan ma-shoot ng players ang bola sa butas sa dulo ng maze. Kung sino ang mas mabilis na matatapos, may makukuhang points. Unang sasalang ang Team Sheesh. Dadala may na. Bakit na may na? In 32.29 seconds, na-shoot na nila ang bola. Ilang segundo naman kaya bago makashoot ang Team Skirt. Dito ka, bebe. Dito ka. Huwag ka dun, bebe. After 33.05 seconds, na-shoot na rin ang bola. 1 point goes to Team Sheesh. Ang susunod na obstacle ay Slime Catapult. May tig-5 bola at sina Aaron of Team Sheesh and MJ of Team Skirt. Kailangan patalbogin ang bola sa foam bago ma-shoot sa timba. At kung sino ang may mas maraming ma-shoot, may makukuhang points para sa kanilang team. Tatlong bola ang na-shoot ng Team Sheesh. Habang naka-4 na bola naman ang Team Skirt. That means 1 point goes to Team Skirt. Sa larong ito, masusubok ang focus at estimation ng mga players sa puwersa ng pagtapon nila ng bola. Kapag masyadong malakas o mahina ang tapon, pwedeng hindi ito ma-shoot sa timba. Next game naman ay Slingko. Paramihan lang ng bola na masasalo ang players dito mga kaaha. Angelo of Team Skirt got 21 balls, while JR of Team Sheesh got 22 balls. That's another 1 point for Team Sheesh. Eye and hand coordination naman ang kailangan sa larong ito. Dahil sa mga nakaharang na pin, pwedeng mag-iba ang direction ng pagbagsak ng mga bola. Kaya kailangan din ng matinding focus at quick reflexes dahil hindi lang diretso ang pagbaba ng mga bola. Up next, ang Escape the Labyrinth 2.0. One-player game pa rin ito mga kaaha. Kung sino ang unang makashoot ang bola sa pinakataas na butas, may makukuhang another point for his team. Kitang-kita, panalo na naman si MJ of Team Skirt. It's a tie. Para sa tiebreaker game, pabilisang tumawid ang 2 players sa gitna ng Giant Hammers. Ika nga, teamwork makes the dream work. Alam nyo ba na working in teams enhances personal growth? Kapag may kasama tayong iba, na-expose tayo sa kung paano mag-isip ang ibang tao. Sa ganitong paraan, mas napalalawak ang perspective natin sa mga bagay-bagay. Pero mga kaaha, naranasan nyo na bang mapasama sa grupo na may isang miyembro na hindi nyo masyadong gustong kasama? Alam nyo ba na kahit ang ganoong bagay, makatutulong pa rin sa atin? Kapag nakakaramdam tayo ng discomfort o kapag feeling natin na sa labas tayo ng ating comfort zone, well, that's when we learn to adapt, learn, and evolve. Now, let's go back to the game. Sino kaya ang mauuna sa pagtawid?
That's 7.45 seconds for Team Sheesh. Matalo kaya sila ng Team Skirt? .19 seconds for Team Skirt. At dahil dyan, Team Sheesh for the win with a final score of 3 points. Doon ako nalungkot. Doon ako nalungkot. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Pero gusto lang naman pag maganda. Hindi kasi nagdikit ang balayibo namin eh. Ang kasalanan ko pa. Asus! Tama na ang sisihan. Oras na para maligo! Tuwang-tuwa ang Team Sheesh, ha? Sheesh! Pagpasok po namin doon lang po nagkaroon na ng teamwork. Usang ano lang, chemistry lang. Chemistry lang po nagdala.